Jesus' mighty name, as we honor your servant, the Prophet Chumari Jaos and Gretchen Jaos, together with our pastor, Pastor Jonel Imperial. Right now, in the name of Jesus, there is no forms of enemy shall prosper against us. I declare the revelation that came from the Holy Spirit shall release upon your man of God in Jesus' mighty name, so that all of us shall be equipped in this last days, Panginoon. Lahat kami, Panginoon, ay ma-equip ng salita mo. No one will left behind, O God. Wala nang ibang masigit na mas mahalaga sa mga huling araw na ito, Panginoon, kundi lahat kami ay matuto sa salita ng Diyos at lakaran, Panginoon, ang pagkatawag mo sa aming mga buhay. Right now, in the name of Jesus, we claim the victory upon victory. We claim our acceleration. We claim our deliverance. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Jesus. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hallelujah. Come on, express the love of Jesus right now. Lord, I've come to know. Let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Come on, all of us to sing. Let's ask the Lord, renew our minds. Lord, renew my mind as you will unfold in my life and live in every day by the power of your love. We sang, hold me close, hold me close, let your love surround me. Excited po yung naranasan ko sa crusade, pati yung sa conference. Ang totoo po, nung parating na po si Prophet, wala po talaga sa loob ko yung pupunta kasi aaminin ko man po hindi, wala po talaga kaming kapira-pira. Ang sabi ko po, pag sumama ako doon, wala po talagang pera. Sabi ko yung po dinangano kasi pamasahe. Si Lord Will din po talaga nagtulak na sumama ka kahit walang pera. Ang sabi ko, bala na si Lord doon kahit wala akong pera. Pag yun na po, yung umalis na po kami, 12 po kami sa takdawan ng kapatid ko. Nagpapasalamat din po ako kay Lord kasi nakarating po kami ng payapa. Thank you, Jesus. At yung nag-mentor na po si Prophet, yung nagsabi po siya na, sino yung gusto pagpalain ngayon? Ako po talagang nauna nagsabi sa likod na amen. Tumaas po talaga ako ng 2 kamay ko. Ako po talagang nauna ngayon. Kasi po nung nandoon naman po kami, yung paalis na po kami sa Lulaitang, yung kapatid ko si Madilyn, gustong umuwi, niyayaya niya ako. Sabi niya, uwi na tayo kasi yung mga alaga natin doon. Ang sa akin po, gusto ko rin po umuwi, kaya lang wala nga akong pera. Nung narinig ko po si Pastor, sabi niya, mag-a-arrange na po ng upuan. So wala rin nga po. Tapos, sabi rin po ako kagad na, sige ako na lang, kami na lang. So yun po talaga parang may nagtutulak sa akin. Hindi ko iniisip yung kakainin ko, hindi ko po iniisip yung walang pera. Tapos sabi ko naman sa mga anak ko, tayo na, 4 tayo. Noon din yung pamangkin ko si King, bali 4 kami. 2 yung anak ko. So yung nauna na po kami sa Mendoza Park, doon na po kami, nag-arrange ng upuan. Ang totoo po, nanginginig na rin po ako sa gutom kasi hindi pa nga po ako kumain galing sa bahay. Tapos po, yung dumating po yung kapatiran po natin na tiga-irawan, nakasuot din po siya ng jaom. Nagsabi po ako kay Ate Milit na, gutom na po talaga ako. Sabi nung kapatiran doon, bakit hindi pa kayo nagkain? Sabi ko, hindi pa po sis, kasi galing nga po kami sa amin. Hindi po siya nagdalawang isip, tumayo po siya. Tapos akala ko 100 lang yung kinuha niya sa pitaka niya, yung pala 200. Sabi niya, sige kumain kayo ng mga anak mo, mahirap yung magutuman, mamaya pa to mag-umpisa. So ang pira ko po noon, naghinga ako kay Jamaica, is 300, tapos itinax ko po yung 100. Tapos natira po 120. Bali may 220 naman kasi yung 100 na binigay nung hindi ko naubos. Ang totoo po, napakalaking blessing po talaga. Huwag nating baliwalain. Pag sabi po niya yung receipt, marami pong salamat sa Panginoon dahil hindi po kami naghirap. Wala. Nandoon po yung pagkain, lahat ng pangangailangan sa bahay. Totoo po talaga yung sinabi ni Prophet na receipt. Totoo po, lahat ang sinasabi niya. At dahil din po yung bumalik kami sa Lulaitang, sa totoo lang po kami, wala po ibang mga anak ko, si Nilson lang at si Mark. Dito po sa puso ko, sa isip ko, lahat ng sinabi ni Prophet, tinatandaan ko po yun. Nandito po. Kaya lagi ko po yung pinapaalala sa mga anak ko, tayo magpatuloy na para maging ligtas tayo sa lahat ng mga kapahamakan sa labas. Kaya yun lang po, pamilya, and thank you very much. Kapag si Lord talaga yung maghari sa buhay mo, kung ano yung mga kailangan mo sa Kanya, ay hindi ka mabibigo. Amen.
kahapon, inatake po kami ng challenges. Sabi ko kay Lord, bukas may gawain kami. Dapat naniniwala po kami sa iyong kapangyarihan na yung misis ko makakalakad. So, yung tinawagan po namin si Pastor, yun po yung pinanghawakan namin yung sinabi niya na walang imposible pa sa kapangyarihan ng Panginoon pa sinurinder mo yung buhay mo sa Kanya. Opo. So, yun po yung ginawa namin. Kaya ngayon po, nakakalakad na rin po siya. Napagtagumpayan din po. Muli, pinapatunayan mo, Diyos, that you are God is amazing God. You are a mighty miracle worker. Truly indeed, Panginoon, na pagkilos ng iyong banal na espiritu sa iyong mga anak, you never fails us, O God. Hindi mo kami binibigo. As son of the prophet of this nation, let's welcome our pastor, Pastor Jonel Imperial. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Dahil ikaw ang Diyos Dahil ikaw na mapagpatawad, mapagmahal, lalakaran ko ang purpose ko, bawat detalye, araw, sandali ng aking buhay, gagampanan ko sa kapangyarihan ng banal na espiritu nananahan sa akin. I will finish my race. I fight a good fight in the name of Jesus. Today, I receive my portion. Supernatural favor. Blessing upon blessing. Favor sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Physical, financial, spiritual. It is my heritage to fulfill my calling. In Jesus' mighty name. Everybody say Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Okay? So huwag tayong maging familiar sa scheme ni Satan. Para bang akala natin, baliwala lang yung mga natutunan natin. That's why, ang salita ng Panginoon dapat maging pagkain natin. Di ba? Merong kumakain, ang bilis nilang kainin. Nasa sobrang dami ng pagpipilian, may litson, may adobo. Pero pag ang pagkain mo lang, munggo lang, wala kang ibang pipilian, anong sasabihin natin? Ang sarap ng munggo. Amen. Di ba? Pag maraming pagpipilian, di mo na alam kung saan yung masarap. At nakatanim na lang sa isip mo dahil may litson. Litson yung masarap. Kasi bakit? Mahal yung litson eh. Madalang makabili ng litson. So ganun din po sa pagkain sa salita ng Panginoon. Marami tayong napaparinig na parabang binabaliwala natin. Sa tandaan po natin, ang salita ng Panginoon hindi po yan nagbabago pang. Amen. Pero yung revelasyon yan o revelation, nakadepende po yan sa atin. Di ba? The Bible says, those who seek and keep His word, absorb. Sinong nag-absorb ng kanyang salita? Kumain ka ng pagkain. Dahil maganda yung pag-chew up, i-absorb ng stomach mo yon, magiging nutrient sa katawan. Di ba? Kahit doktor nag-a-advise sa atin, pag kumain tayo, nguyain natin maigi. Kasi dahilan yan minsan, nahihirapan yung digestion natin magkain. So ganun din po sa pag-absorb ng salita ng Panginoon. Amen. So yung mga revelasyon na napakinggan natin kay Prophet, very powerful po yan, Pam. Lalo na ngayon, nasa end of days na tayo. Diba? Sino dito yung nabaksinan? Okay, nabaksinan. Narinig niyo yung sabi ni Prophet, nasa grace period po kasi tayo. Ibig sabihin, yan yung pagkakataon na mag-serve tayo sa Panginoon. Wala na tayong atubili pa ngayon. Diba? So, sa paano paraan, tanungin niyo po ang Panginoon. Tanungin niyo si Pastor. Pastor, paano ko po may papahayag ang salita ng Panginoon habang nagtatrabaho ako dito, habang nasa bahay ako? So maraming kaparaanan. At tandaan natin, iisipin natin kung sino yung circle of friends natin. Sino yung nakakausap natin, sino yung sa tahanan natin. Baka yan ang ibinigay sa'yo ng Panginoon para mabahaginan mo. At ano naman ang may babahagi mo kung hindi natin kinakain yung salita? Hindi tayo confident sa sinishare natin. Amen. Kaya nga napakahalaga yung mga testimony na naririnig natin. Kasi pwede yung testimony na yun ang may share natin. Diba? Okay, ito yung purpose natin. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Who had saved us. So tayong sumampalataya, saved na ba tayo o hindi? Diba? The Bible says, ang sino mang tumanggap sa Kanya at sumampalataya, John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap, sumampalataya, ay tinawag niyang kanyang mga anak. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, ang sino mang manampalataya sa Kanya, by the grace of God, tayo ay saved na. And called us with a holy calling. Ayan. So, sa panahon natin ngayon, ang masama, lalong magpapakasama. Ang mabuti, lalong magpapakabuti. So, piliin nating magpakabuti. So, hindi ibig sabihin ang pagpapakabuti o yung
magiging holy, hindi ibig sabihin hindi ka magkakasala. Magkakasala at magkakasala ka. Huwag natin tingnan yung nagawa nating kasalanan. Kasi the more na inimini-meditate natin, nagkasala na naman ako. Opportunity yan ng kaaway para lalong maguluhan ang ating kaisipan. Confusion. Kaya meron nagsasabi, pag nagkasala sila, save ba ako? Hindi. We are saved, fam. Salvation is free. Libre yan. Pero yung pagbabago, madaling tanggapin ang salvation, pero yung pagbabago, it takes time. Kung gusto mong tanggalin yung espiritu ng galit, it takes 3 months. It takes 6 months. Di ba, di ba? Not according to our works. Hindi dahil sa, dahil sa yaom ako, ligtas na ako. No, Pam. Nag-pray ako, gumaling. Ligtas na ako, hindi, Pam. It is because according to His own purpose and grace. So, nandito tayo sa mundong ito, hindi para hanapin yung purpose natin. Ang purpose natin, predestined po yan, Pam. Amen. You are the covenant keeping God.